Sunod, eto, mga kababayan. Robin Padilla tayo ulit. Ay nako, mga kababayan. Eto, mga kababayan, punta tayo ABS-CBN News. Ito, gusto ko lang reaksyonan to mga kababayan. 5 hours ago to ABS-CBN News, Robin Padilla. ABS-CBN News yan kita nyo logo. ABS-CBN, Robin Padilla. Ilapit natin para medyo makita ninyo. Di ba? Ito, mga kababayan, ABS-CBN News Robin Padilla. Ang sabi, Senator Robin Hood Padilla said, they have gathered more than 238,000 signatures calling for the return of the former President Rodrigo Duterte home. Isang taon na, nangangamba na ang maraming nagmamahal kay Digong, isang taon na siya doon, sabi ni Robin. Nangangamba na daw mga kababayan, ang mga nagmamahal kay Digong, isang taon na siya doon. So, nag-gathered na daw sila ng 283,000 na pirma para pauwiin daw si Digong sa Pilipinas. Digong home. Ayan Duterte home. So ngayon, mga kababayan, magbigay ako ng reaksyon. Kahit naman siguro, Senator Robin, loyalista at kakamping pipirma dyan, hindi pa rin makauwi si Digong. Ulitin ko, mga kababayan, ganito po yan. Wala akong alam sa batas Pero kung ako ang tatanungin, nagbabasa naman po siguro ako. Nakakaintindi naman po siguro ako sa binabasa. Ganito po yan. Kahit naman po, yung 120 million Pilipino ang pipirma dyan para pauwiin si Digong, hindi po yan papakinggan ng korte ng ICC. Bakit? Ang korte ng ICC at korte ng Pilipinas, wala po tayong power doon. Maghanap tayo mga kababayan ng isang video na makakauwi ba si Digong sa signature campaign na yan. Pakinggan natin yung mga abogado kung magre-react dyan. Makakauwi ba si Digong sa signature campaign? Ito maghanap tayo, baka may mga magre-recommenda dyan Pakinggan natin mga kababayan, signature campaign para kay ex Duterte. Ito mga kababayan, maghanap tayo ng mga reaksyones, 'di ba? Para mapauwi. Ito, pakinggan natin reaksyon ng mga abogado. My daily vitamins. May Do ads you lang. think it's possible to bring him home? Sabi ni Attorney Kaufman, hindi nila ina-expect na magkakaroon ng decision within the year. So most likely, the former president will stay in his detention facility in The Hague during the Christmas and New Year holidays. Diba? Narinig nyo ang sabi? Hello everyone, joining us here today is our news correspondent, Janvic Mateo. Good morning, Janvic. Hi, I'm Janvic Mateo. I'm a correspondent for the Philippine Star and I currently covered the ICC case against the former president and the Human Rights Beat. I've been a reporter with the Philippine Star since 2012. So bakit na-reject yung appeal ng Duterte camp for interim release bid ng ICC Appeals Chamber? Okay, so ito yung pinaka-latest na update dun sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So last Friday, November 28, nagdesisyon nga ang ICC Appeals Chamber na i-reject yung apela ng kampo ng dating Pangulo para sa kanyang conditional release or interim release. The Duterte lawyers, the lawyers of former President Rodrigo Duterte filed an appeal for interim release o pansamantalang pagkakalaya. Noong September 26, 2025, nag-decide na yung pre-trial chamber na wag payagan yung request na ito. So itong pre-trial chamber, ito yung nakita natin dun sa unang appearance niya nung March pagkatapos niyang maaresto. Pagkatapos magdesisyon ng pre-trial
pre-trial chamber, nag-appeal itong kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yung nag-handle ng appeal, separate chamber ito. Ito yung tinatawag na appeals chamber. Yung pre-trial chamber ay composed of 3 judges. Itong appeals chamber ay 5 judges. So magkaibang set of judges na itong nagdesisyon. So technically parang pangalawang push na ito for interim release ng dating Pangulo. So merong 3 grounds na sinight yung kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-challenge yung original na decision ng pre-trial chamber. So una ay yung hindi raw na-assess ng maayos ng pre-trial chamber yung arguments tungkol dun sa risk. So meron daw problema dun sa kung paano nagdesisyon yung pre-trial chamber dun sa sinasabi nitong may risk kapag pinalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa desisyon ng appeals chamber, sinabi naman nito na hindi nagkamali yung pre-trial chamber at hindi napatunayan ng depensa na meron talagang pagkakamali dun sa pag-assess ng ebidensya ng mga information na present sa kanila ng kampo ni dating Pangulo. Doon naman sa second ground, tungkol ito doon sa mga kondisyon na inilatag ng bansa na sabi niya nitong bansa na to willing tanggapin si Pangulong Duterte kung pansamantalang palalayain. Sabi ng kampo ng dating Pangulo, kaya raw... Actually mga kababayan, ito sinamarize ng nagko-covered sa news sa ICC ng Philippine Star. Sinamarize niya mula nung unang interim, pangalawa, pangatlo, at itong panghuli ay ang pirma. So ngayon mga kababayan, bakit hindi natin subukang hanapin na mismong si Attorney Cristina Conte ang mag-react, no? Hanapin kaya natin mga kababayan. About the signature campaign of Digong. Ayan. Attorney Cristina Conte react about the signature campaign of Digong to bring him home. Ayan, eto na mga kababayan. Hanapin natin yung reaksyon ni Attorney Cristina Conte, no? Bring him home, support, assistant counsel has caution support form. Ito po mga kababayan, pakita natin. May ads lang ha. Para malaman natin kasi hindi man tayo lawyer, no? Kung makauwi ba si Dig. Initial reaction, syempre. Inasahan niyo ba to na talagang ganitong mga panahon lalabas yung desisyon? Yes. So, una, confident kami na papaboran, papanigan ng pre-trial chamber or ng mga judges, pakikinggan yung experts na nagsabi na medically okay siya to stand trial. Okay. We should touch na rin siguro dun sa 2 statements ni Kaufman. So first, of course, may appeal ang defense, inasahan na yon, pero your reaction? Actually mga kababayan, hindi ko lang talaga siya mahanap. Ito kasing reaksyon ni Cristina Conte ay patungkol ito sa yung kondisyon ni Digong kung kaya ba niyang humarap. So sabi nga, at saka mga kababayan, kaka-release lang din ng balita na hindi inaprubahan, hindi pinaburan ng pre-trial chamber itong apila ng kampo ni Digong na may pansamantalang pansamantalang pag-uwi or interim release. Ito'y binasura at tawag dito mga kababayan, tinabla, no? Kakabalita lang yan nung last, wait lang, ito tinabla siya mga kababayan. No, hindi na talaga yan papakawalan pa ng ICC si Digong. Huwag na po kayong mangarap mga DDS. Oo. Sa totoo lang, hindi na papakawalan ng ICC yan. Ito hanapin natin, extra or rendition. Ito po mga kababayan. Hanapin natin si Digong dito na tinabla. Oo. Hanapin natin dito yung about kay Digong na inilabas ng ICC na itinabla no ng pre-trial chamber yung about sa kanyang pag-uwi sana ng Pilipinas. Ngunit wala 'Di ba kung naalala nyo, 'di ba may hearing sila tapos ang sunod is sa April. Mga kababayan, sa April ang sunod na hearing. Pero doon pa lang nung nakaraang araw lang nag-release ang ICC na tinabla nila lahat ng argumento, lahat di pa rin, di pa rin makakalaya. Hindi pinagbigyan ng pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court
ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makalabas na ito. Nais ng depensa na baliktarin ng korte ang una nitong desisyon na manatili sa ICC Detention Center ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, bigo ang depensa na magpakita ng mga bagong sirkumstansya para udyukan ang korteng baguhin ito ang kanyang desisyon. Pinaburan din ng pre-trial chamber ang naunang desisyon na batwalain ang medical report ni Duterte na ipinasa ng depensa dahil base sa assessment ng independent expert at mga ebidensya, hindi ito sapat upang palayain ang dating Pangulo habang isinasagawa ang pagdinig. Oh, di ba? Alam nyo na. Wala. Hindi talaga makakauwi. Tay, naka-green ako tayo. Diyan ka na lang. Wala na, hindi na makakauwi talaga. Mga kababayan. Ito nga, sabi nga ni Senator Robin Padilla, Para sa pamilya, Pakinggan niyo, lahat ah. ibibigay ko. sabi Pero niya, sa stress at unhealthy lifestyle, may ads di lang. mo ramdam, baka may high cholesterol ka na. Drink Del Monte ito yung Heart reaction Smart ni with Senator Red Robin Bull. It Padilla. helps lower cholesterol Nag-gathered in a sila small ng weeks. Del Monte 238,000 Heart bowl Smart. pirma. Ayan, para pauwiin si Digong. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang miyembro ng PDP. Pangatlo, ako po ay nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Tayo kayo Dahil naman. kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, 1 taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong. Ano nangangamba? Dahil 1 taon na po siya doon. Walang nangangamba, Robin. Kayo lang yung nangangamba kasi pag namatay si Digong, wala na, hindi na kayo mananalo kasi ganito yan eh. 'Di ba? Ganito kasi mga kababayan, ang bahay, 4 ang haligin yan. Oh, nakulong na si Digong, 3 na lang haligin nila. Oh, tapos si Sara ma-impeach pa, 2 na. Oh, so ano mangyari sa bahay? Babaliktad ang bahay, matutumba. Yeah? Ang haligi ng bahay ng mga DDS, 4. Ito, 4 to ha. Digong, Pulong, Basti, Sara. Nakukulong si Digong, 3 na lang. Mai-impeach si Sara, si Pulong, si Basti na lang. Oh, paano sila tatayo? Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga. Ngayon, Senator Robin, kung ako ba pipirma dyan, ano po ba ang benefits na makuha ko dyan pag nakauwi si Digong? Mga kababayan, tanong ko lang, kung sakali ba napipirma tayo para pauwiin si Digong, ano po ba ang maitulong ni Digong sa ating bansa? Ano po bang benepisyo? Pag pumirma ba si Digong, ang ating driver's license, ang passport, at kung ano-ano pa man, aabot ba 50 years bago renew? Ano po bang benepisyong makukuha ng mga taong pipirma dyan para mapauwi si Digong? Tanong lang. Yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal? Robin, legal na legal. Binasahan nga ng Miranda rights eh. May warrant nga eh. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon. Mahirap kasi Robin eh, kapag ka hindi kayo kumonsulta sa abogado, tapos walwal kayo ng walwal dyan, itanong nyo kay Topacio, di ba kasama nyo si Topacio dyan, legal ba ang pagkahuli kay Digong? O hindi? Na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po nila. Pumirma din po ba kayo, Senator? Opo. Kahit nga idala nyo pa yan sa Supreme Court, ulitin ko sa inyo ha, wala ng power ang Korte Suprema sa ICC. ICC is ICC. Philippine is a local court. Philippine court is a local Philippine court. ICC is an international criminal court. So, ICC is ICC. Philippine court is Philippine court. Yun po yun. Ha? Wala ng... Opo, isa po tayo sa mga nauna. Ilan na po, sir, yung signatures? Ilan na? 238,000. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wala na yun.
1 million signature, tapos ngayon 238,000 pa lang. So, ibig sabihin, wala na nagmamahal kay Digong. Ha? 1 million yan eh. Para dalhin nila sa Supreme Court, sa Korte Suprema. Eh, di ba 1 million? Eh, bakit 238,000 pa lang? So, ibig sabihin, wala na nagmahal kay Digong. Diyan pa nga lang eh, babasihan mo. Ilan kayong boto makuha ni Sara kung si Digong nga mismo walang pumirma, 238,000 na lang. Kadami-daming tao sa buong Maynila o araw-araw kayo mag-ikot. 'Di ba? Imposible hindi kayo makakuha ng pirma everyday 10, 100 pirma kada araw. 'Di ba? Kasi isa lang naman kasi ang katanungan ko, kung pipirma ba ang mga tao dyan, anong benefits makuha nila para makauwi si Digong? Kung halimbawa, pipirma kami, ano bang benepisyo makuha namin dyan? Magbago ba ang ating bansa? Yayaman ba ang bawat Pilipino? Mabawasan ba yung utang natin sa World Bank? Tapos yung atin ba mga bilihin mumura ba? Yung mga sahod natin tataas ba? Ganun ba? O, kung ganyan ang mangyari, pipirma ako. Pero kung wala ba na mangyari at pauwiin yan, ako, maghasik lang ng gulo yan dito. Nada. 'Di ba? Sabi nga dito, mga taga Galatia, huwag ninyo, ito, Galatia 6:7. Kapitulo 6, versikulo 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. O, 'di ba? Itinanim niya yung pagiging mayabang at kriminal eh. Ayun, kulong. Yeah? So yun lang mga kababayan, no? Yung ating reaction no sa mga oras na ito.